Nakita sa bahagi ng una na pinigilan si Roy na pumasok sa hall para sa sayawan. Para sa mga hindi pa nakakapanood ng bahagi 1, ibinigay ang link sa paglalarawan. Pwede kang pumunta at panoorin ito. Sinabihan ni Roy ng doorman na ipakita ang kanyang badge. Sumagot si Roy na siya ay kandidato para sa mga konseho ng mga matanda at malaking pagkakamali na pigilan siya. Habang nagbibiro ang ibang mga vampira kay Roy, sinabi niya na si Roy ay hindi isang dugong haring subalit simpleng vampira na walang badge. Nakakapagtaka kay Roy na sinusuri ng doorman ang badge ng bawat isa dahil dati ay pumapasok lamang matapos makita ang mukha. May hinala si Roy na mayroong nagtatangka na alisin siya bilang kandidato para sa mga konseho ng mga matanda. Bago pa man ito, tinawag si Roy ng konseho ng mga matanda. Sinabi nila kay Roy na kung hindi niya kayang hawakan ang isang badge, paano niya kayang hawakan ang posisyon sa konseho ng mga matanda? Sinabi ni Roy na mayroong nagtatangka laban sa kanya, ngunit ang sagot ay kung hindi niya mapigilan ang isang tao na magtangka laban sa kanya, hindi siya angkop para sa responsibilidad na ito. Sinabi ni Roy na kumilos siya para ipagtanggol ang kanyang sarili at makakakuha siya ng badge sa loob ng 24 na oras, sa kaso na hindi na siya kandidato para sa konseho ng mga matanda. Dalhin ni Sin si Shaoxan sa loob ng sayawan at pumunta upang hanapin si Roy. Tinanong ni Roy si Sin tungkol sa badge. Sinabi ni Sin na lahat ay nangyayari ayon sa plano at dinala rin niya si Xiaos dito para sa tulong. Hindi ito nagustuhan ni Roy kaya agad siyang pumunta upang hanapin si Xiaoxin. Tinanong ni Xiaoxin siya kung maaari silang mag-usap. Dinala siya ni Senei upang mag-usap ng pribado. Inakusahan ni Xiaoxin si Senei na nanakaw ng badge ni Roy. Sinabi ni Senei na hindi pagkakayang hawakan ang badge ang nagpapakita ng kabataran ni Roy at ngayon kahit matapos makakuha ng badge, hindi na babalik ang kanyang respeto. Sinabi pa ni Senei na wala nang kinabukasan si Roy kaya dapat ay umalis na si Xiaoxin sa kanya at lumapit sa kanya. Tapos ay pumunta si Roy at inalis si Xiaoxin mula sa mga bisig ni Senei. Binalikan ni Roy ang mata ni Xiaoxin sa kagandahan ni Xiaos at patuloy siyang tumitingin dito. Bigla ay may lumapit na matanda at nahulog ang badge mula sa bulsa ni Senei. Tinanong ni Roy si Senei kung bakit nasa kanya ang badge. Hindi makasagot si Senei. Tinawag siya ng matanda sa konseho ng mga matanda upang magpaliwanag. Sa depensa ni Senei, inakusahan niya si Shaoxan ng paglalagay ng badge sa kanyang bulsa ng hindi wasto. Subalit niyakap ni Roy si Xiaoxin at pinatigil si Senei. Sa katunayan, plano ito ni Roy at Sin. Nakita na nila ang badge sa kwarto ni Senei, subalit ginamit nila si Shaoxan upang ilagay ang badge sa bulsa ni Senei. Tinawag ng matanda si Senei upang alisin bilang kandidato sa konseho at ipadala pabalik sa kanyang bansa. Iniwan niya ito roon na pinupuri si Roy. Dahil natatakot si Xiaoxin sa mga vampira, dinala siya ni Roy palayo mula sa sayawan papunta sa fountain. Hinihiling ni Roy sa kanya na sumayaw. Nag-umpisa silang magsayaw. Tinanong ni Xiaoxin si Roy kung mayroon pang ibang taong magtutulak sa kanya sa hinaharap. Tinanong ni Roy kung nag-aalala ba siya para sa kanya. Namumula si Xiaoxin at sinabi na ayaw niyang magdulot ng problema sa kanya. Binigyan siya ng halik ni Roy. Nakita ito ni Maya at umalis na ng may inggit. Binalik ni Roy siya sa kanilang bahay at pinatulog. Sinubukan itong pigilan ni Xiaoxin subalit hinalikan siya ni Roy. Paggising ni Shaoxan kinabukasan, nakita niya si Roy na nakahiga sa kama kasama siya. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya dito. Binigyan siya ng paalala ni Roy tungkol sa kagabi. Sinubukan ni Xiaoxin na tumakas mula sa kanyang lugar subalit hinaranggan siya ni Roy at inupo siya sa kanyang mga bisig. Sa huli, pinakain ni Roy siya sa hapagkainan at nagulat si Shaoxan sa kanyang ugali. Gusto ni Roy na lumaki ang kanyang timbang dahil madalas siyang mahimatay ng ilang araw. Pagkatapos uminom ng dugo ng 2 beses, sinimulan ni Roy na pakainin si Shaoxan gamit ang kanyang mga kamay. Hindi makapaniwala si Shaoxan sa nangyayari sa kanya. Pagkatapos, dinala ni Roy siya sa paaralan kasama niya at ibinaba sa labas ng klase. May mga babae sa klase na nagtatangkang makipagkaibigan kay Xiaoxin ngunit hindi nais ni Xiaoxin na maging kaibigan sila. Pumunta si Roy kay Xiaoxin at hawak-hawak ang kanyang kamay at dinala siya sa palasyo. Pinasuot ni Roy si Xiaoxin ng maraming mga damit subalit tumanggi si Xiao na tanggapin ang kanyang damit. Hindi pinakinggan ni Roy ito at sinimulan siyang halikan sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya sa pader. Sinabi ni Roy kay Xiaoxin na halikan siya araw-araw at bukas ay dapat halikan siya ni Xiaoxin. Kung hindi niya magagawa ito, ipaparusahan siya ni Roy ng ibang paraan. Nalulungkot siya sa gabi na iniisip ang mga salita na sinabi ni Roy, iniisip ang kanyang mga hangarin. Pagkatapos biglang may dumating sa kanyang silid at umupo sa upuan.
Nagising si Xiaoxin at nakita siya ng kuya ni Roy sa harap niya. Paalala niya kay Xiaoxin na gusto siya ni Roy dahil kamukha niya ang kanyang unang alipin na dugong si Fei. Pumunta siya kay Xiaoxin at sinabi na mukha itong masaya habang hinihalikan si Roy, ngunit sa araw na magsawa si Roy sa kanya, tatanggalin niya siya sa kanyang buhay. Sa mga sagot ni Xiaoxin, kahit mangyari ito, hindi raw ito mahalaga sa kanya. Pagkatapos bantaan niyang manatili sa malayo si Xiaoxin kay Roy, umalis na ang kanyang kapatid. Nang dumating si Roy upang makita siya sa umaga, tinanong ni Xiaoxin siya kung tunay nga ba siyang kamukha ni Fei. Galit si Roy sa narinig at umalis, pinagsasabihan si Xiaoxin na huwag nang ulitin pa ang pangalan na iyon. Napagtanto ni Xiaoxin na nasa puso pa rin ni Roy si Fei. Matapos ito, 2 araw nang hindi dumadating si Roy upang makita si Xiaoxin. Labis itong nasasaktan dito. Nakita ni Xiaoxin si Roy sa labas ng klase. Gusto niya itong kausapin, ngunit binaliwala siya ni Roy at umalis. Hindi maintindihan ni Xiaoxin kung bakit siya sobrang nasasaktan para kay Roy. Iniisip niya na siya ang tunay na kapalit ni Fei para kay Roy. Hindi rin gusto ni Roy na baliwalain si Xiaoxin. Nagtatanong si Sin sa dahilan ng kanyang nag-aalalang mukha. Pakiramdam niya, tunay na inibig ni Roy si Xiaoxin. Galit si Roy at umalis doon. Nang magmula, natanggap ni Xiaoxin ang isang sulat na nakalaan kay Roy kung saan inaanyayahan siya para makipagkita dito. Lumabas si Xiaoxin upang makipagkita, ngunit doon ay nakilala niya ang 3 babae mula sa kanyang klase na nagbugbog sa kanya at isinabot siya sa railing. Habang naroroon, inalala ni Xiaoxin ang mga sandali na kasama si Roy. Dumating si Maya doon at sinubukang patayin si Xiaoxin sa pamamagitan ng pag-inom ng kanyang dugo, ngunit biglang may lumapit at pinigilan si Maya mula sa pag-inom ng dugo ni Xiaoxian. Tinulak siya ni Roy palayo kay Xiaoxin, pakiramdam na siya ang may pananagutan sa kalagayan ni Xiaoxian. Lumayas doon ang taong iyon. Lubos na nag-aalala si Roy sa pagkakabulagta ni Xiaoxin at dinala siya sa bahay. Sinasabi ni Sin na ligtas na si Xiaoxin ngayon. Nang magmula, nagising si Xiaoxin at nakita si Roy na natutulog sa tabi niya. Si Xiaoxin ay nagsisimulang umiyak na masaya na makita siya malapit. Itinanong niya kay Roy kung bakit siya pumunta upang iligtas siya. Sinagot ni Roy na personal na alipin ni Xiaoxin siya at hindi siya makakabuhay ng matagal na walang inom ng dugo niya. Sinabi ni Xiaoxin kay Roy na magtagal siya sa malayo mula sa kanya dahil iniisip lang niya siya nitong mga araw at nagsisimulang mag-alala ng sobra tungkol sa kanya. Labis na masaya si Roy dito. Sinisimulan niya siyang halikan si Xiaoxin. Sinasabi ni Xiaoxin na siya pa rin ay kapalit ni Fei. Pinaninigurado siya ni Roy na siya ay hindi kapalit kundi isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Matapos ang ilang araw, nararamdaman ni Xiaoxin na siya ay maayos na at nais maglakad-lakad. Nag-aalala si Roy tungkol dito at dinala siya sa labas kasama niya. Silang dalawa ay lumabas upang magpunta sa lungsod. May isang bata na humingi kay Roy ng makakain. Iniisip ni Xiaoxin na magagalit si Roy sa bata. Hinawakan niya ang kanyang kamay at dinala siya sa isang restoran. Nakita niya si Roy na nagsasabi ng kahit ano sa manager. Iniwan ng manager ang isang supot na puno ng pagkain sa bata. Nagdala si Roy ng inumin sa baso para sa kanilang dalawa. Nagtungo sila sa labas ng palasyo. Sinumang payo si Sin kay Xiaoxin na ay lagak si Roy sa puso, ngunit para kay Xiaoxin, si Roy ay isang vampira at natatakot siya sa mga vampira. Ipinaliwanag ni Sin kay Xiaoxin na hindi isinasagad sa eskwela si Roy dahil sa pang-aapi. Iniwan ni Zhou-Xin na sumali sa pagsusulit. Nang siya ay nagbibigay ng pagsusulit, isang babae ang nagsusumbong sa kanya na nangungopya sa pagsusulit. Nakakita ang guro ng isang papel malapit sa kanyang upuan. Sa kabila ng pagtanggi ni Xiaoxian, hindi pinapansin ng guro at iba pang mga babae ang kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Roy upang iligtas siya. Hinihimas niya ang kamay ni Xiaoxin at dinala ito palabas. Dinala niya si Xiao sa parehong lugar at ipinahayag sa harap ng lahat ng mga estudyante na siya ay kanyang personal na alipin ng dugo, at ang sinumang humawak sa kanya ay magiging kanyang kaaway. Kaya mga kaibigan, kung saan nagsimula ang hidwaan na ito, ang pagdeklare ng kanilang pag-ibig ay ginawa sa parehong lugar at sa parehong paraan. Nagtapos na rin ang aming kwento. Umaasa ako na magugustuhan ninyo ang kwento. Mangyaring ibigay ang video ng iyong pag-like. Kita-kits sa susunod.